Ang pangako ng Diyos kay Abraham. Maraming taon makalipas ang panahon ni Noah, may isang lalaking nagngangalang Abram. Siya ay isang mabuting tao. Nakatira siya kasama ang kanyang asawa na si Sarai sa lupain ng Haran. Ang mag-asawang ito ay may takot sa Diyos. Ngunit may isang kalungkutan sila. Wala silang anak. Isang araw, nagsalita ang Diyos kay Abram. Abram, iwanan mo ang iyong bansa at ang iyong bayan. Ikaw ay aking gagabayan papunta sa isang lupain. Kung ito'y gagawin mo, gagawin ko kayong isang dakilang bansa, pagpapalain kita, at gagawin kong marangal ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala sa marami. Pagpapalain ko ang magbibigay sa iyo ng pagpapala, at susumpain ko ang susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng mga angkan sa lupa ay pagpapalain. Si Abram ay sumunod sa sinabi ng Diyos. Kasama ang kanyang asawa na si Sarai, ang kanilang pamangkin na si Lot, ang kanilang mga tauhan at ari-arian, sila ay naglakbay mula Haran patungong Kanaan. Nang makarating sila doon, huminto sila sa isang puno ng more sa Shechem. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Muling nagpakita ang Diyos kay Abram na nagsabi, Ito ang lupa na ibibigay ko sa iyong lahi. Nagtayo doon si Abram ng isang altar para sa Diyos. Makalipas ang ilang panahon, humiwalay na si Lot sa kanila. Si Abram at Sarai ay nanatili sa lugar ng Kanaan. Sa muling pagkakataon, muling sinabi ng Panginoon kay Abram, Tumingin ka, Abram, sa malayong hilaga, kanluran, silangan at timog. Ang buong lupain na ito na nakikita mo ay pagpapalain at ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. Ang iyong mga salinlay ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin inuman. Lumipas ang marami pang pangyayari, muling nagpakita ang Panginoon kay Abram sa pamamagitan ng isang pangitain. Abram, huwag kang matakot. Ako ay iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Sumagot si Abram, Panginoon, ano po ang halaga ng gantimpala niyo sa akin kung wala naman akong anak? Wala pa akong anak, kaya't ang alipin ko lamang ang magmamana ng aking mga ari-arian. subalit sinabi naman ng Diyos, Hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. dinala siya ng Diyos sa labas at sinabi sa kanya, Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya sa Panginoon at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos na matuwid. Kahit noong panahon na iyon na wala pa silang anak, pinalitan na ng Diyos ang pangalan ni Abram na naging Abraham, na nangangahulugang ama ng maraming bansa. Binago ng Diyos ang kanyang pangalan upang ipakita ang bagong layunin at upang ipaalala ang kanyang pangako kay Abraham. Sinabi rin ng Diyos kay Abraham na baguhin ang pangalan ng kanyang asawa na si Sarai, na naging Sarah. Nangako ang Diyos na pagpapalain si Sarah at sinabi kay Abraham na magdadalang tao siya at magkakaroon ng isang anak na lalaki kahit na ito ay matanda na. At sa tamang panahon, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Tunay na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Tulad ng pagtupad niya sa pangako kay Abraham, tinutupad din ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin.